Actually, ang environment talaga sa Bagong Silang, siguro madi-describe ko siya na napaka-rampad talaga ang sa Bagong Silang. Napakasaya ng lugar ng Bagong Silang. Pero kasi sa sobrang kasaya, nandoon na lahat eh, bago pa mag-Duterte. Pero hindi, walang mangyayari sa'yo, ganun-ganun ganyan, sabi sa akin. Habang kinuha ko yun, nanginginig ako kasi natatakot. Higupin mo lang yung... Sabi ko, ang sarap. Ganun talaga. Yung nagsasayaw na ako, napakadali lang ng access. Yung kapitbahay mo lang doon, kulang sa guide ng parents namin, yung naging buhay namin. Ganun yung society namin, ganun yung environment sa Bagong Silang. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambisyo ko. So ang ginawa ko, sinto na yung mundo mo eh. Dahil wala ka nang alam gawin, nakapaikot silang ganyan, tinitignan nila ako. Pag titignan na sa akin na ganun, napatingin din ako ng ganun, nagkatitigan kami. Papatayin ako, ganun ako ng ganun. Ganyan ako, ganun ako ng ganun. May nangyari masama sa akin, kayong sisisi ng pamilya ko. Sayaw naman ako, sige. Parang ganun yung ano ko, yung umiikot. Pagharap na sabi ko, ay, mga pulis yan, mga pulis. Minsan may mga pulis na dun sa labas ng bahay namin, sa bintana, na nakaabang. Yung mga huli. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jimwell Brillantes na nakatira sa Phase 4, Health Watch Bagong Silang. Bago ko po umpisahan yung aking kwento tungkol sa tungkol sa journey ko bilang isang addict noon, nais ko po munang sabihin sa inyong lahat na ito pong kwento ko, hindi ko po ito pinagmamalaki sa inyo, ikinuwento para ipagmalaki sa inyo. Bagkus ito po ay ikukwento ko upang maging inspirasyon dun sa iba. Hindi ko po ikukwento to para gayahin po ng mga nakararaming bilang isang addict noon na napunta pa sa pagiging pusher. Actually, lumaki ako sa Bagong Silang, Caloocan. Pero, nung 9 years old ako, kinuha ako ng tita ko sa Bicol, sa Albay, particularly sa Ligaw, Albay. So, marami ako naging experience doon, karanasan na masasabi kong hindi maganda. Yung mga na-experience ko na yon, naging inspirasyon naman sa akin yun, or naging challenge sa akin para, kumbaga, para matuto din ako sa buhay. Pero napakaraming mga challenges na nangyari. Nariyan yung bata pa ako, itinali ako sa poste ng magdamag, tapos sinunog yung palad ko dahil sa maling bintang para kung katulong doon sa lugar na yun ng Bicol. Pero lahat ng yun, I take it as a challenge sa buhay ko para maging mabuti tao in the future. After ko mag first year, siguro way back 1996. 1996 yun, bumalik ulit ako sa Manila, dyan sa Bagong Silang. So nag-aral ako ng high school, doon sa amin, sa Bagong Silang High School. Tapos hindi ako nakagraduate ng high school, actually. Hindi naman ako nagsisisi sa buhay ko kung ano yung naging buhay ko ngayon. Pero may times lang na siyempre na pag-iisip natin na kung pwede lang maibalik yung panahon, di ba? Para maging yung mga mali natin, maitama natin. May mga moment kasi tayong ganun eh, di ba? So, lumaki po kayo dun sa Bagong Silang po, no, sa Caloocan po. Pwede niyo Oo. po ba ma-describe yung environment po dun sa Bagong Silang? Okay, good question. Actually, ang environment talaga sa Bagong Silang, yung Bagong Silang kasi, before, iyan ang isa sa pinakamalaking barangay. Actually, siya ang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas, ang Bagong Silang. Tapos, recently na lang siya nahati sa 6. So, ginawa siyang 6 na barangay.
So, ang Bagong Silang ay siguro madidescribe ko siya na napakagulong barangay. Kasi minsan, kahit mga barangay official lang, nagpapatayan dyan dahil sa pwesto. Ang masasabi ko talaga, napakasaya ng lugar ng Bagong Silang. Nandiyan dyan na lahat eh. Nandiyan dyan na lahat. Lalong-lalo na yung droga. Rampad talaga ang droga sa Bagong Silang. Pero napakasaya ng lugar ng Bagong Silang. Pero kasi sa sobrang kasayahan na ano mo, halimbawa, pag nagpakain ka dun sa saya, kumbaga, alam mo yung kinakain ka ng sistema. So, hindi mo na namamalayan na yung mga bagay na dapat mo palang gawin, hindi mo na nagawa dahil dun ka tumutok sa kasiyahan na parang sa kasiyahan na nararamdaman mo dun sa lugar na yon. So, dahil ang saya-saya ng ganito, ang saya-saya na makipagbarkada, ang saya ng samahan nyo, so parang wala kayong iniisip na problema kung paano na bukas or whatever, hindi mo na namalayan na 5 taon na. 'Di ba? Yung parang ganon. So ayun, parang syempre, marami kang paglabas mo pa lang ng bahay mo, marami kang mga katropa na ganito, yayayain ka sa ganito, tara, ano tayo, ganun tayo. Punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. So alam mo yung kasiyahan mo talaga, basta nag-uumapaw yung kasiyahan mo dun sa barangay na yan. Kasi nandoon na lahat eh, wala ka nang hahanapin sa Bagong Silang eh. Tapos ayun, doon nag-start yung ano ko, doon nag-umpisang masira yung buhay ko sa ganung sistema dahil kinain ako ng kasiyahan. Ayun na nga, 'di ba? Dahil sa sobrang kasiyahan, sa sobrang barkada, doon na ako nag-start. Doon ko na, nag-umpisa yung pagiging addict ko. Doon na nag-start. Una, natikman ko yung shabu na talagang doon ako naging addict. Una kong natikman yan way back 2000. Meron akong 2 kababata, kaibigan na babae. Pero ngayon naman, nagbago na rin sila. 2 kaibigan ko na nagpaano sa akin yan, nagpatikim sa akin. Kasi syempre, kapag marami kang nahikayat na kaibigan, na barkada na magshabu kayo, parang less yung nailalabas mong pera para sa bisyo. Syempre, oy, ito, barkada natin to. May parang meron tong mai-share. So, kumbaga hihikayatin ka nila. So, isa ako doon sa mga nahikayat na ganyan. Tapos, natikman ko yan unang-una, nagustuhan ko siya. Kasi nung pagkatapos namin tumira, tikman mo to, sabi sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Hala, nung una nga, kabang-kaba ko eh. Kasi, syempre, hindi ko pa alam kung ano yun. Although yung mga kapatid ko talaga, meron ako mga kapatid din na naging addict din talaga noon. Talagang nakikita ko yung nila. Meron pa akong isang kapatid na na-rehab. So hindi ko naisip yun na ganun yung magiging eksena. Na parang, kaya kinakabahan ako nung niyaya nila ako nung una. Sabi ko, ayoko kasi natatakot ako, kinakabahan ako talaga. Pero hindi, walang mangyayari sa'yo, ganun, ganyan, sabi sa akin. Wala yan, parang para ka lang nagsisigarilyo, ganon. Tapos, kasi may toter yun, yung silver na, na foil. Nabi yung binilot na ganon. Tapos, habang kinuha ko yun, nanginginig ako kasi natatakot ako. Siyempre, first time di ba? Tapos, ayun na, nung nag-start na, gano'n na, higupin mo lang yung usok. Sabi ka rin, hinigop ko ngayon. Pagkahigop ko ganun, nung time na yun talaga, yung shabu talaga, masarap yung lasa. Talagang ang lasa niya, buko. Buko talaga. Pagkahigop ko na ganun, sabi ko, ang sarap. Ganun talaga. Ganun talaga yung yung reaction ko talaga. Sabi ko, ang sarap ka ako. Isa pa di. Ayun na, di na ulit na naman. Higop na naman ako. Doon nag-umpisa talaga yung lahat. After nun, sa akala ko, sabi kong gano'n, wala naman pala yan. Wala naman palang tama yan. Akala ko naman, nung umpisa natatakot pa ako. Wala naman pala. Tapos inaano nila yung tama ko. Ako, parang sabi ko, yung amats ko, sabi kong gano'n, parang wala naman palang amats. Yung amats ko, ayun na. Yung nagsasayaw na ako.
Kasi parang sabi ko, wala naman tama. Tapos pinasayaw nila ako, sayaw naman ako, ganun, ganun, ganun. Ayun, sayaw ako ng sayaw. Ayun yung naging amats ko. Tapos, ayun na tinatawanan nila ako kasi akala ko ba wala. Pero ang lakas na ng tama mo, sabi nga sa akin. Tapos ayun, hanggang sa dumating na yung point na, ayun na, inaraw-araw ko. Kasi nung time na yun, kapag ka may 40 pesos ka na, makakapagsyabo ka na. Napakadali lang ng access kasi yung kapitbahay mo lang doon na parang ano mo, tulak. Yung kapitbahay mo sa Bagong Silang. So pag may 40 ka na, pinupuntahan ko yon, kuya, ito may 40 pesos ako. Tapos bibigyan niya ako kasi napakabait naman nun talaga nung ano na yun, nung taong yun. Tapos bibigyan niya ako. Alam mo kung ilang kami sa 40 pesos noon? 7 kami. 7 kami magsashabu, 40 pesos, napakadami. Ang dami yun, siguro tagpipitong ano kami, baba kami. Ayun, sa araw-araw na buhay namin ganun. Kaya hindi ko na namalayan. Pagka afternoon, ang ginagawa namin, minsan, aarkila kami ng ano, ng BHS pa kasi noon eh. BHS tapos CD, yun. Aarkila kami sa ano, sa, ano ba yung dating ano? Video City. Yan, aarkila kami. Yun yung nagiging trip namin, manood. Manood. Tapos pag ano na kami, gutom na kami. Kasi hindi pa uso ang ano nun eh. Hindi pa uso yung cellphone nun eh. Wala pang, hindi ka pa, ano. Pero meron nun mga PlayStation naman. Yun, mga, yung pagka minsan, nagsashabu naman kami, basta marami na akong mga naging kaibigan ngayon. Noong nag-umpisa na ako nag-umpisa na akong tumira. Ang dami ko ng kaibigan. Diyan na yung mga bakla kong kaibigan na nakilala ko na naggaganon din. Yun na, jamming together na. Ito na. Tapos meron pa ako mga kaibigan no, na nagja-Japan. Isa kong kaibigan na taga doon din, na bakla din. Hindi siya nagda-drugs ha. Kami lang, mga kaibigan niya, ka-sister niya. Nagja-Japan siya kasi dati. So, yung bahay nila naman, yun naman ang ginawa naming hideout ng mga baklang adik. Kami. Pero kami lang mga magbabarkada. Doon kami. Doon ko talaga nabuo, doon ko na, kumbaga na-upgrade yung pagiging addictus ko. Yung pagtira talaga ng shabu. Doon talaga, araw-araw talaga. Tapos meron pang time na yung isa naming kaibigan na si Kakay, sumalangit nawa siya. Yun talaga ang best drug queen namin na tinatawag. Kasi yun talaga yung pinaka-addict namin na na kaibigan. Pero lahat naman yun ng mga kaibigan ko, okay naman kasama sila sa pagdadrugs kasi bago kami tumira nung mga time na yun, kain muna kayo. Hindi kasi kami pwedeng, naging na namin, parang naging motto na namin sa buhay yung, kapag hindi ka kumain, hindi ka kasali. Ganun. Kasi diba maraming nababaliw. Dati na sinigi yung droga, tapos walang laman yung tiyan. Tapos mamaya-maya nag-hallucinate kung ano-anong ginagawa, na rin yung nagwawala. Hinahagis yung mga kung ano-ano, tapos nananakit. Yung pala wala na sa sarili kasi nga walang laman yung tiyan. Ganun yung naging eksena. Hanggang sa yun, na-upgrade nga yung pagiging drug addict ko. Tapos ayun nasira na lahat. Nasira yung pag-aaral ko, nasira yung kinabukasan ko, yung mga ganun ba. Pero hindi ko naman sinisisi. Wala naman akong sinisisi sa nangyari sa buhay ko. Pero kasi, isa rin talaga sa pagiging addict, yung problema sa pamilya na tinatawag. Kasi ako kasi yung mother ko, OFW sa Saipan. Nag-TNT siya sa Saipan for about, siguro, basta 32 years in the making. Hindi namin siya nakita. Bata pa kami. Kaya nagulo-gulo yung namin. Tapos yung father ko naman, my father is a government employee. Pero kasi sugarol. Napaka-sugarol ng tatay ko. Kumbaga napaka-irresponsable sa amin. Kumbaga alam nga ng mga tao dun sa amin. Alam mo, sinasabi nga ng mga tao dun sa amin na
kung hindi lang sugarol yung tatay mo, milyonaryo na kayo, malaki na yung bahay nyo, ganun, hindi ganyan yung naging buhay nyo. Kasi nga, parang hindi naman kami broken family. Pero parang ano rin, parang nandun na rin yun kasi hiwalay. Yung mama ko nandun sa ibang bansa, siya nandito. Tapos pag nagpapadala ng pera sa tatay ko, ang nangyayari, yung tatay ko nasa madyungan. So, nung time na yun, na nag-aaral pa kami, hinahanap pa namin yung tatay namin kung saan, kung nasaan, para mabigyan kami ng baon sa school. Tapos, pambili namin ng ulam namin. Hinahanap pa namin siya kung nasaan siyang madyungan. Mga bata pa kami noon. So yun, sa araw-araw ganun ang nangyayari sa buhay namin. Tapos pag gusto lang niyang pumasok sa trabaho, kasi ano siya, forest ranger siya eh. Sa iba't ibang lugar, ng halimbawa sa Quezon, ayan, sa Mindoro, ganun, napupunta siya doon. So, ayun, isa rin siguro yun, yung naging eksena, naging dahilan kung bakit nangyari din sa amin, sa aming magkakapatid yung ganon, yung pagiging addict namin. Kasi kulang sa guide ng parents namin yung naging buhay namin. Tapos after 32 years, tsaka umuwi yung mother ko nung patay na yung tatay ko. 4 years after na namatay yung tatay ko, umuwi yung mother ko. Ayun, kaya, pero hindi ko naman sinisisi. Kasi nasa tao pa rin eh, nasa amin pa rin yun eh, di ba? Kasi meron ngang, believe nga ako dun sa pamilya na kahit marami ako nakikitang mga addict, yung mga magulang, pero ang titino ng mga anak. Talagang saludo ako sa mga tao na ganun. Oo, marami akong kaibigan na ganun. Na kahit addict yung ano nila, yung magulang nila, never silang gumaya dun sa ano. Ganun yung society namin. Ganun yung environment sa Bagong Silang. Minsan nga ang kinabubuhay ng yung ibang yung ibang kapitbahay ko dati, ang kinabubuhay nila yun. Dahil sobrang dami ng mga addict dati nung bago pa mag Duterte, nung panahon pa ni Erap, napakaraming addict talaga. Tapos doon na din pumasok na dahil hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambisyo ko. So ang ginawa ko, nagtulak ako. Oo, kasi hindi magiging kompleto yung ano mo yung experience mo sa pagsashabu. Doon ka mapupunta talaga. Talagang i-experience mo talaga na makapagbenta ka or kahit maging runner ka, kumita ka ng ganito. Kasi hinto na yung mundo mo eh. Dahil wala ka nang alam gawin, kundi yun na lang, sa droga na lang. Gagawa ka ng paraan para makapagdroga ka. O ano po ba, nung na-mention niyo po, di ba, umuwi po yung mother po ninyo. Nalaman po ba niya na nagdodroga po kayo? Ganun? Actually, doon pa lang sa ibang bansa, alam niya na. Siyempre, bilang isang nanay, masakit yun para sa kanya. Pero siyempre, mas masakit yun para sa amin. Yung nangyari. Kasi, simula nung bata kami, wala kasing nag-guide sa amin eh. Pero, uulitin ko, hindi ko sinisisi sa magulang namin kung bakit kami naging ganon. Siguro, yung tamang terms doon, mali lang siguro kami ng mga taong nasamahan doon sa paglaki namin, nung growing up namin. So, kaya naging ganun. Pero, at the end of the day naman, ngayon, kahit papano, tapos na. Kumbaga, natapos na din yung yung journey ko sa ganyan. Ano po, no, nabanggit niyo rin po kanina na yung mga kapitbahay niyo po, nagtutulak, gano'n, or kahit saan ka pumunta, gano'n po. Eh di, ano po doon, parang marami po bang iba't ibang droga na binibenta, gano'n? May iba po ba kayong mga na-try na droga bukod po dun sa shabu? Actually, nakatry ako marijuana. Pero kasi sa atin kasi ngayon, ang weeds kasi, para siyang medicinal plant na sinasabi, no? Sorry dun sa mga nag-sa, pero kasi opinion ko to eh. Siguro para sa akin din, ano siya, ano din siya ng drugs kasi pag nasobrahan ka,
'Di ba? Dun na pumapasok yung pagiging ano, yung basta maraming kasi na-experience ko yan one time na pumunta kami sa bahay ng isa ko pang kaibigan. Siguro mga 10 meters away dun sa address namin. Sa bahay ni Che. Che, ayan special mention ka. No? Doon talaga shabuhan, tapos marijuana, eto na. Tapos ang dami namin nakapalibot na ganun, parang nagiinuman sila. Tapos ako bago lang kasi ko sa ganun Oo, sa sobrang curious din. Kasi nilagay sa sa Marlboro, yung marijuana. Nilagay sa Marlboro. Di, sa kanya, ginagawa lang yung sigarilyo, okay lang sa kanya. So ang ginawa ko, ginaya ko ngayon. Di, sinigarilyo ko pa. Tapos pagkatapos ng isang stick, tapo na, umikot na naman ng isang stick. Hanggang sa naka-anim. Sabi ko sa iyo, nanonood kami ng pelikula sa tibing malaki. Ang pelikula na pinapanood ko noon, Legend of the Fall ni Brad Pitt. Yung Legend of the Fall na yun, ang kwento noon, namatay doon si Brad Pitt Parang sinasaksak siya ng sinasaksak. Ang sakit ng tiyan ko sa kakatawa sa kanya. Tinatawanan ko ng tinatawanan. Yun yung naging tama sa akin. Tapos, maya-maya, hindi ko na alam yung na nagiging tama na rin para sa akin, yung takot. Nakapaiikot silang ganyan, tinitignan nila ako. Pag titignan na sa akin na ganun, napatingin din ako ng ganun, nagkatitigan kami. Natakot na ako, yung kabog ng dibdib ko. Iba na sabi ko, napapatayin ako niyan. Sabi ko, papatayin ako. Ganun ako ng ganun. Tapos ginaganyan ko yung tenga ko. Pero, alam ko yung ginagawa ko. Ganyan ako, ganun ako ng ganun. Tapos eto na. Sabing ganun, pakainin niyo. Sabing ganun nung Kasi ganun na ako na ganun Sabi ko, nagwawala na ako. Sabi ko, pag may nangyari masama sa akin, kayong sisisi ng pamilya ko. Gumaganon-ganon na ako. Eto na. Pinakain nila ako ng pagkain. Tapos, tinatawanan nila ako. Tawa sila ng tawa sa akin kasi yun yung trip nila. Yun yung tama nila, tamang tawa. Ngayon, merong miswa dun, kinain ko. Yung miswa. Yung pala yung miswa, isang linggo na dun, panis na. Kinain ko talaga. Tapos, wala akong pakialam. Pero hindi ko alam na panis na, tapos eto na. Pagkatapos kong kainin yun, pinasayaw na naman nila ako. Ako naman sigago, sayaw naman ako, sigago. Tapos maya-maya, nakatahimik na ako, umupo na ako sa isang sulok. Alam mo yung yung paningin ko, parang alam mo yung mirror balls, yung sa disco, yung bilog na ganun. Parang ganun yung yung umiikot, tapos mamaya-maya, umaano yung dibdib ko, yung parang gumaganon ako kasi hindi ako makahinga. Yung pala yung palpitation ko, ang bilis. Yun yung sa akin ng marijuana. Tapos takot na takot ako sa mga tao. Takot talaga ako. Nung paglabas namin sa kanto, merong 4 na lalaki. Akala ko, mga pulis. Tumingin, palakad na kaming ganyan. Maya-maya, tumingin yung 4 na lalaki, humarap na ganun. Pagharap na ganun, sabi ko, ay! Mga pulis yan! Sabi ko ganun, ayun na, naloka na may mga kasama ko. Puta mo, bakla ka. Sabi mo, papahamak pa kami sa ginagawa mo. Imbis na hindi na nalaman na nagdadrugs tayo. Nalalaman, tapos ayun na, umalis na kami, naka-tricycle na kami, yung hawak ko sa tricycle, talagang ganun. Tapos pumasok kami ng 7-Eleven. Diyos ko, yung guardia, sabi ko talaga, pulis, nagtatatakbo talaga ako. Yun yung naging ng marijuana sa akin. Magmula doon, hindi ko na siya tinikman. Ever. Dahil ganun yung tama ng marijuana, hindi ko na siya talaga tinikman. Ayun. Ayun po, tuloy po natin yung kwento po. Yung nagtulak naman ako kasi, meron naman kaibigan ako na babae, asawa siya ng pulis. Tapos dati siyang miyembro ng sindikato, pero hindi ko na sasabihin na matagal na yun way back siguro 20 years ago na yun. Oo. Pero napakabait, sobrang bait niya. Napakabait niya talaga. Yun yung nag-start sa akin na parang sabi niya sa akin, bakla, subukan mo lang magbenta sa mga kaibigan mo. Sabi niya ganun.
nung una pa one-fourth. Bibigyan niya ako ng one-fourth. Tapos, ayun, ibibenta ko. Tapos, natuwa ako nung una, maliit lang one-fourth lang. Kumita ako. Tapos, sumunod, naging naging kalahati na, kalahating bulto. Yung bulto na tinatawag. Hanggang sa lumaki na lumaki, naging isang bulto na, naging dalawang bulto na, ganun na yung tinitinda ko. Masaya kasi parang feeling ko nun, parang para sa akin kasi, noong mga time na yon kahit paano nakakatulong ako sa pangangailangan ko. Tapos yung bisyo ko, natutustusan ko. Tapos marami akong kaibigan na nai-invite na magganon. Tapos, basta marami akong pera, hindi ako nawawalan ng pera. Hindi ako nawawalan na uubusan ng lalaki. Dahil pag may ganyan ka talaga, may shabu ka. Sa totoo lang, halimbawa lalaki ka, mahilig ka sa babae. Walang pangit na tao pag may shabu ka. Oo, totoo yan. Kahit anong itsura mo, kahit wala kang ngipin, kahit lubog na yung pangaon, nakangiwi ka na. Basta may shabu ka, maraming babae ang lalapit sa'yo. So, parang ganun din sa amin. Kasi ako bilang bakla, siyempre, napaka-hypocrite ako naman kung sasabihin ko na hindi ako ng lalaki, di ba? So, marami talagang, halos, lahat ng lalaki na na pag ginusto ko, nakukuha ko, papakitaan mo lang ng shabu. Shabu lang talaga yung katapat, ganon. Tapos ayun, noong mga panahon na yun, siguro na may 3 taon din akong nagtulak na hindi ako nahuli noong time na yon, mga 2012, siguro from 2012 to 2013. Pero, yung experience nung ibang mga bakla na kasi syempre yung iba gusto lang makasyabong ng libre, pumupunta dun sa akin yung mga kaibigan kong bakla. So, ang ginagawa ko, sige, pinapatira ko naman, pinapatira. Kasi yung iba kasi ang OOA ng tama nung ibang mga bakla. Yung nandiyan yung kahit hindi naman yun yung tama nila, yung alam mo yung mga umaarte lang, meron mga ganun Yung yung nagwawala na basta nagwawala sila, nagbabato ng mga gamit, yung parang akala mo sinasapian. Ayun na nga yung sinasabi nung basta sa baklaan talaga ng mga ganyan pagka meron talagang comedy na magaganap na ganyan. Tapos nandiyan yung sa isang kwarto kami ng bahay namin, sa kwarto ko. Ano tawag dito? 13 kami. 13 kaming tao. Tapos 2 grupo kami nagsasabu. Sasabu dito sa baba. May nagsasabu dito sa taas ng katre. Tapos, ang ginagawa ko, syempre, pag nagsasabu na kami, pag sabay-sabay na, yung usok nun ang kapal na sa loob, di ba? Ngayon, bubuksan ko yung pinto. Pagkabukas ng pinto, yung usok lalabas ngayon. Syempre, ang kapal ng usok nun dahil nakulog dun sa loob. Pag lumabas na yung usok, kulay puti yung usok bigla akong sisigaw na, may nahalal na bagong Santo Papa. Kasi di ba, pag may nahalal na bagong Santo Papa, merong usok na puti na lalabas. Ganun yung namin, yung trip namin. Pero yung iba kasi ang OA, merong nagwawala. Yung, alam mo yon yung binabasag yung mga sinisira yung computer, yung mga, doon ako nabubuisit, ginugulpe ko kasi naiinis ako sa tama. Hindi nila ma-handle yung tama nila na sa maayos. Yun. Okay naman yung pagiging okay naman yung gano'n, halimbawa gagamit ka. Pero sana, alam mo naman yung ginagawa mo Yung moderate lang ba na kaya sabi nga ni Catriona Gray, everything's good but moderation, di ba? So yung iba kasi, sa sobrang sarap, kaya doon nagiging addict. Hindi na nila namamalayan na yung ginagawa nila dahil sobra na yung tinitira nila. Ayun. Ganon din yung nangyari sa akin nung nagmariwana ako. Tapos yung nagtulak ako, ayun na nga, ang dami ko rin na, masasabi ko siguro, ang dami ko rin nasirang buhay dahil sa sa pagtitinda ko. Pati mga kapitbahay ko, pinagbibigyan ko, lahat. Yung mga hindi nagtitinda ng droga, binigyan ko magtinda ka. Parang tinuruan ko pa. Tinda ka, ganito, bibigay ko sa'yo ng ganito. Tapos,
Ayun din, dun din naman na sa pagbibigay ko din sa mga kapitbahay na gusto ko rin kasi, syempre kahit papano, na magkaroon din sila ng pera para sa araw-araw nilang pangangailangan. Hindi ko kasi naisip, kasi para sa akin, laro lang yun eh. Yung pagtutulak ko, parang laro-laro lang sa akin. So, hindi sumayad sa isip ko noon time na yon, na yung palang pag-o-offer ko sa mga kapitbahay is pangit. Kasi nga sa akin, parang laro-laro lang. Na meron na marami nang sinasabi yung ibang tao na ganito, ganito, ganyan, na hindi lang nakakarating sa akin at hindi rin nagsisink in sa isip ko yun. Kasi nga, laro-laro lang yung ginagawa kong pagtutulak. Tapos dumating kasi yung time na parang limitado na lang yung pwede kong gawin. Na parang sabi nung amo ko hindi ka na pwedeng lumabas. Diyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumabas. Tapos meron ng minsan may mga pulis na dun sa labas ng bahay namin sa bintana na nakaabang. Yung mga hulid up na tinatawag ng mga pulis. Minsan nga, eto yung pintuan namin eh. Nandiyan dyan yung mga pulis. Nandito ako sa likod lang ng pintuan. Tapos isasara ko. Papatayin ko na yung mga ilaw yun. Tutulog na ako. Dead man yung mga pulis. Hindi naman sila makakapasok eh. Pero dati po, bago pa po yung mga surveillance po niyan, hindi po talaga kayo natatakot na mahuli ng polis po? Noong time kasi na yun, sobrang luwag. Noong time na nagtulak ako napakaluwag nung panahon ni Erap. Sabi ko sa'yo, napunta pa nga ako sa Cebu, nagtrabaho pa ako ng Cebu eh. Doon talaga sa Cebu, napakaraming shabu. Kahit sa gitna ng kalsada, maglagay ka lang ng payong, magshabu ka doon, walang mag-aano sa'yo eh. Noong mga panahon na yun eh. Nito lang umano yan. Nito lang naghigpitan sa ganyan nung panahon na talaga ni Duterte. Tapos pag nahuli ka doon, magbibigay ka lang ng 3,000, laya ka na. Pero bukas hulihin ka na naman. Kasi 3,000 ulit yon, ganon. Hanggang araw-arawin ka na ng mga pulis. Ganon. Tapos nagsawa ako sa sistema na bawal kang lumabas kasi huhulihin ka ng ganito, ganyan. So, ang ginawa ko, yung huling-huling binigay sa akin ng amo ko na shabu, binenta ko, tapos inistapa ko, hindi ko na binalik. Sabi ko, naku, ayoko ng ganitong buhay, parang sa isip ko na ayoko ng ganitong buhay, yung parang wala kang kalayaan eh. Hindi ka pwedeng makipag-party, hindi ka pwedeng halubilo sa mga kaibigan mo pag kailangan. Hindi ka pwedeng lumabas. Paano pag may birthday, may mga ganun na in-invite ka? Hindi pwede ito. Kaya ang ginawa ko, inistapa ko yung amo ko. Tapos pagka-istapa ko, nagpunta kami yung isa kong anak-anakan ko, nagpunta kami ng SM, nag-shopping kami. Lahat ginawa ko. Tapos kinabukasan, hindi na ako nagtinda. Ayoko na. Pero hindi pa rin tumigil ako sa gamit. Gumagamit na lang ako. Pero hindi na ako nagtinda. Ayun. Mga ilang taon din na gano'n na naging eksena ko. Tapos neto na, 2018, eto na, nakulong ako. Kung kailan ako tumigil sa pagtitinda, tapos kung kailan ako lumaylo sa pagsasyabu dahil nga Duterte na, parating yung nanay ko galing ibang bansa. Bumili ako ng maraming sabon that time. Meron akong hipag na nagbibingo dun sa kuhaan, sa lugar na, kumbaga, ito yung lugar ng kuhaan dun sa amin ng mga drugs. Sinundo ko siya after kong bumili ng sabon. Ayun, hindi ko akalain na biglang nagdagsaan yung mga pulis. Kasi yung trip doon, pagkatapos magshabu, bingo. Kahit madilim, kahit ang dilim ng lugar, bingo. Kahit may flashlight lang na nakaganong, bingo. Basta pag mga malalakas na yung tama ng mga tab, bingo sana, bahala na dyan. Tapos ayun na, dumating yung mga pulis ngayon. Sabi ko, yung hindi ko naisip na ang pinupuntirya pala nila, yung isa kong kakilala din na nakasama doon sa taas na yun, na siya pala yung parang target ace ng mga pulis. Kasi siya yung naispatan na nag-aabot sa mga adik na bumibili. So ayun,
Sabi ko, magpakapkap na lang tayo kasi nga ganito. Ay, nagpakapkap kami. Wala nakapkap sa amin. Ang problema lang, merong nakitang isang sachet malapit sa amin. Ayun, doon kami hinuli. Kinulong kami doon. Tapos from then, ayun naman, yung na-experience ko naman sa kulungan, ang baho talaga. Ang baho, Diyos ko, siksikan kami nung mga panahon na yun. Tapos ang tulog namin, nakaupo, ganyan, no. Pag may ganyan kami, ganyan. Nakaganyan kami lahat. Yun ang tulog namin. Pag may gumalaw na isa sa dulo, magagalawan niya lahat. Nabugbugan na yung mga yung mga nasa kulungan. Bugbugan talaga. Meron akong classmate, naging pulis na siya, pinasurrender kami. Sabing ganun, bakit ka nag-surrender? Sabing ganun sa akin. Gumaganon-ganon siya. Hindi lang niya kasi 2 beses ako nakulong eh. Una sa Caloocan, Quezon City Jail. Nakalaya ako after a month. Pagkatapos ng 1 linggo, hindi pa rin ako tumigil kasi pinasok talaga, kinalkal. Buong bahay namin kinalkal ng mga pulis. Walang nakuha talaga sa amin. Kasi kung meron talaga nakuha kahit maliit, na mo uulit, sabing ganun sa akin. Pero pagkatapos nun, di pa rin. Tigi pa rin. Pahilis kami ganun eh. Pag akyat niya, nakapasok na ako sa bahay. Pero pagkatapos nun, hindi pa rin nadala ang bakla. Alam mo yung impyerno na tinatawag? Ayun na yun sa kulungan. Tapos, nung paglaya ko, hindi pa rin ako tumigil. Napakabuti talaga ng Panginoon. Si Kuya Bong Bautista, yan. Kasi siya talaga nakapagpabago sa akin. Doon ko na sinabi sa sarili ko na, Lord, sabi ko, thank you. Dahil ito na po yun. Simula nun, wala na, hindi na talaga ako Oras ko na din talaga para magbago. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!